Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Cici Rondina of the Choco Mucho Flying Titans, who won in 5 sets against the Zeus Coffee Thunderbells. Coach, congratulations on this win. Reverse sweep nyo yung Zeus Coffee. Anong masasabi mo sa naging performance ng team in your first game back? Sobrang thank you. Siyempre, yung totally na team effort talaga yung nangyari. Kasi nung first 2 sets talaga, struggle kami sa timing namin sa ginagawa namin, opensa namin, depensa namin. Siguro nung dating ng third set, medyo gumanda yung galaw namin kasi kung ano yung gusto namin mangyari sa loob ng court, nakuha na namin. Like, yung blocking sa namin, nagka-timing rin kami, and opensa rin namin. Na-distribute na ni Dina yung opensa namin dahil sa maganda ring depensa namin. And yun, sana magtuloy-tuloy yung ganung galawan namin para mas umangat pa pagdating sa mga game namin. Thank you, Coach. And for Dina, best player of the game in your first game back then for Choco Mucho. 10 excellent sets and 7 points. Ano lang masasabi mo sa naging performance mo tonight? Pwede na po ako maging spiker. Grateful po. It was, sabi nga ni Coach, team effort po siya. So, hindi ko po yun magagawa if hindi din po dahil sa effort ng teammates ko po. Thank you, Dina. Ayun nga, Cici, sabi nila team effort tong win na to. Gaano ka lang din ka-proud sa naging composure ng team in these 5 sets? Masaya kasi sa lahat ng mga ine-ensayo namin, lumalabas yung outcome sa laro. And nailabas namin siya sa laro talaga. And ayun, masaya kasi, alam mo yun, parang imposible kunin yung mga bola pero mabibigla na lang kami, uy, no, nataas pa. So, yun, itutuloy namin yun and syempre magtatrabaho pa rin. Thank you. The floor is open for question. Coach, ano pong masasabi niyo first game na pagbalik ni Dina, deliver siya coming off the bench? Unang-una siguro, siyempre masaya kami sa naging laro niya ngayon. Although, sabi nga, pilit pa kasi totally sa training namin, unti-unti lang din yung binibigay namin sa kanyang time kasi nga mas inano namin yung kanyang yung health niya para dating talaga na full na yung training niya at least perform na siya. Ngayon, sobrang thankful kasi yung expectation namin na alam namin pang sub-sub lang siya ngayon. Pero nung talagang medyo nag-off na si Mars, sabi ko, di na, laban mo na. Kung ano man yung mangyari mamaya pagkatapos ng game, siguro, diba? Sabi ko kay Coach Ejet, ilaban na natin. And yun, siguro talagang gumanda lang talaga sa naging takbo ng laro na dahil yung effort talaga ng teammate na namin mula sa likod, talagang nasusukin laging sa harapin. Kaya alam mo yun, naging pasit talaga yung ginagawa namin. Kasi ng mga first set, second set, nagtatrabaho yung likod namin pero yung harap namin medyo nag-up sa lahat sa ginagawa. Kaya siguro naging maganda yung communication namin sa lahat na ginagawa. Kaya yun, thankful ako sa naging distribution ni Dina kanina sa game, lalo na nung fifth set, anong fourth set ng fifth set. And hopefully yun nga, mas maging healthy pa rin siya pagdating sa mga susunod na laro namin. Dina, how are you siguro physically in terms of yung conditions and may jitters pa rin ba kanina in your first game back after 5 months or naging natural lang din yung transition mo pagbalik? Alam mo, Ano po, medyo kabado. Nilalamig po ako kanina. Pero, ayun nga, kung ano pong ibigay na role po nila Coach, tiwala lang po. So, yun nga, pinag-training naman namin sa practice. So, siguro nung una, nag-alalay pa. Pero, I think also it's because matagal na po kasi kami magkasama. So, kahit nawala ako ng ganun katagal, babalik man din naman pagkabalik ko sa training. So, hindi ganun kahirap po. And for Coach, mamaya Coach, bago po matapos yung taon, sinabi niyo po na medyo naging issue pa rin sa team niyo last year yung kumbaga yung medyo kulang yung roster, may mga nawawala kapag umaangat na kayo. So yung pagbalik po ba ni Dina, parang kahit pa paano nabunutan kayo ng tinik na unti-unti na nagkakaroon ng solusyon sa mga naging problema niyo last year?
Alam mo, hindi pa rin eh. May umangat, meron namang bumaba. Kasi bago to sa game namin to, may nagkasakit naman sa akin. May bumalik. May umawala. Kaya nga sobrang, hindi ko alam ano ba nangyayari sa team namin. Every time na merong babalik, biglang nawawala. Pero sabi ko kung sino man yun nandyan, alam naman nila yung nagiging trabaho nila. Kung sino man yung nagiging decision ng coaches na ipasok sa team, nagdi-deliver naman. Sobrang thankful pa rin ako dun sa nagkasakit nung bago maglaro na to. Para gano'n pa, napilit pa rin namin kahit pa paano, unti-unti. And yun nga, sana hopefully hindi na mangyari ulit naging yung ganong sitwasyon. Pero sabi ko nga, parang nagiging swerte kami kapag may mga ganong mga bagay. Pero bakit naman para sa isang team na laging merong nagiging problema, di ba? Pero sabi ko nga, hanggat maaari, mag-focus talaga kami sa kondisyon namin kasi yun talaga yung susi namin para mas maging maganda yung performance namin every game at every training namin. And CC, sobrang busy nung 2024 para sa'yo. Ngayon na nagka 1 month break, mahigit kayo kahit pa paano. Gaano kahalaga yung break na yun? At ano yung mga na-realize mo din sigurong kailangan mo pang gawin or i-level up papasok na yung 2025? Sa isang buwan na nagbakasyon, nag-rehab lang talaga ako kasi may tama talaga tuhod ko. And wala akong ibang inisip kundi gumaling. Kasi ang hirap na dala-dala ko siya lagi. Pero minindset ko na lang talaga na binigyan ko talaga ng oras yung pagre-rehab ko kahit nakakapagod. And stick to the plan. Like, lagi lang naman kami lagi naman namin pinaplano kung paano namin gagawin, paano namin lalaruin tong season na to. And pinagtatrabahuan naman. And continue pa rin ako sa pagre-rehab. Coach, napag-usapan din nung after no last win nyo last year, kakulangan parang yung sa connection ba sa players at saka yung ngayon kulang pa rin sa tao. Yung first 2 sets ba na nakita nyo kanina, although napanalo nyo at maganda yung nilaro, parang sa pa rin, connection pa rin ba yung nagiging problema or parang nanibago kayo kasi first game nga ng Jet? Hindi naman, sabi ko nga hindi naman nanibago, yung timing lang sa ginagawa namin. Hindi talaga lang nagkakatugma yung offense namin, yung blocks namin, defense namin. Kaya yun ang kaya yun ang naging problema namin ng first sets. Timing lang sa ginagawa namin sa loob ng Dina, speaking of yung sa recovery lang din, paano ka lang siguro naging patient doon sa whole process, especially knowing na yun nga, medyo up and down, naging start ng team this conference din? I think it's normal for a team to have their ups and downs, no? Pero lahat kami naging patient. It came to a point na parang we needed to regroup and we needed to talk to each other. So, yun yung ginawa namin. And paunti-unti na babalik namin yung galaw namin as a team. So, hindi namin alam kung ano, pero alam namin sa sarili na I think nasa amin lang yun. Nasa amin yung problema. So, kami din yung makakapag-solution doon. So, yun. Coach, yung next game niyo will be against PLDT. So, ano lang yung magiging mindset ng team heading into that game? Siyempre, manalo ulit. Kasi kailangan namin yun sa mga susunod na game pa. Importante lang makapag-ready ulit kami sa next game namin. And yun, pupunta kami dito na mindset namin is kunin yung game. Thank you, Coach. Thank you, Cici. Thank you, Dina. Maraming salamat. Thank you.